State of the Nation. Ginising ng lumakalagablab na apoy ang taga Barangay Tangos South Navotas alas 3 ng madaling araw. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago naapula mag-aalas 7 ng gabi o alas 7 ng umaga. Nasawi ang tatlong magkakaanak na natrap sa kanilang bahay, batang edad 9, buntis na edad 20 at ang kanilang ina. Isinugod naman sa ospital ang tatlong sugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 20 pamilya ang naapektuhan ng matupok ang 10 bahay. Nasa 70,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Nasunog naman ang isang industrial facility sa Barangay Ugong sa Valenzuela City ngayong gabi. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago naapula makalipas ang halos 2 oras. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Matapos magtago noon, hindi muli alam ang kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa matapos siyang umalis sa Senado kaninang madaling araw makalipas ang barilan. Ngayong gabi, ayon sa Senate Sergeant at Arms, nakiusap si de la Rosa na magpakustodiya sa PNP. May report si Marisol Abduraman. Bandang 7:17 p.m., namataan si Senador Bato de la Rosa na sumakay ng elevator kasama si Senador Robin Padilla. Nanggaling sila sa opisina ng Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang huling beses na nakita si De La Rosa bago umulingaw-ngaw ang putukan. Pagtitiyak ni Interior Secretary John V. Cremulya bago mag-alas 10 ng gabi, nasa gusali pa si De La Rosa. Bato and Senator Robin Padilla are upstairs. Yes, also here. Pasado hating gabi, nag-post pa sa social media ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Esralito Torreon ng mga litrato ni De La Rosa na sumilip sa pinangyarihan ng gulo. Kasama si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nandyan siya hanggang ngayon. Pinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Eto nga eh. O yan o, 12:13 a.m. O yan o, video. Ganito rin ang pagtitiyak ng abogadong si Jimmy Bondo. Maybe 1 a.m. or something, I was still here. Nandyan pa naman siya. Bandang alas 2:30 ng madaling araw, umalis si De La Rosa ng Senado batay sa investigasyon sa mga pangyayari kagabi ayon sa isang source. Base sa report mula sa kanyang tanggapan, dito sa fire exit na ito ng Senado, dumaan kanina madaling araw si Senador Bato de la Rosa patungo sa basement parking. Sa report, nakasaad, nakasama pa raw ni De La Rosa sa kanyang opisina sa 5th floor sina Senator Robin Padilla at si Aplasca. Naunang lumabas si Padilla ng opisina at sinundan ni Aplasca bandang 2:20 ng madaling araw. Nakasalubong pa raw ni Aplasca ang isang opisyal ng PNP at sinabing matutulog na raw si De La Rosa. Nagpaalam daw siya na pupunta lang ng comfort room pero nalaman na ng kanyang police security na sa fire exit ito nagpunta at pababa na sa basement. Nakita pa raw ng security si De La Rosa sa 4th floor kasama na si Padilla. Pagdating sa basement, sinubukan daw silang pigilan ng 2 tauhan ng Office of the Sergeant at Arms pero hindi nagpapigil ang 2 senador. Sa report, sinabing minaneho ni Padilla palabas ng basement ang isang puting SUV na may sakay na isang babae. Sa panayam ng GMA News kay Aplasca, natanong siya kung ano ang mga napag-usapan nila ni De La Rosa kaninang madaling araw. Ano po ang pinag-usapan niyo doon? Meron po ba siyang pahiwatig sa kanyang balak? Natataka siya o lalabas siya ng Senado, General? Sa aming pag-uusap, hanggang 1 o'clock po ng umaga, ang pinakahuling bisita ko kay General Bato, wala naman po siyang sinasabi na aalis sa Senado. Na-confirm na lang namin na after po na nakaalis sila, na kasama po niya si Senator Robin Padilla. Batay sa official log-in at log-out ng mga senador na nakuha ng GMA News sa isang source, 2:35 a.m. nag-log out si Padilla pero si De La Rosa walang record ng pag-log out. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senado si De La Rosa. Giit niya, hindi tumakas ang senador. Wala naman daw kasing iprinisintang arrest warrant at hindi detained si De La Rosa. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his right. May text message rin na binasa si Cayetano mula sa misis ni De La Rosa. I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate
Ronald made his, in quotation mark, escape, alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na walang record si De La Rosa ng pag-alis ng bansa ngayong araw. Tumanggi namang magbigay ng impormasyon ang abogado ni De La Rosa sa kinaroroonan ng senador. Attorney-client privilege po. We cannot disclose anything about Senator Bato now. Bandang alas 8 ngayong gabi, sinabi ni Aplasca sa GMA News na nakikiusap si De La Rosa na magpakustudiya sa Philippine National Police. Narinig daw yan ni Aplasca sa pulong ni De La Rosa kay PNP Chief Jose Melencio Nartates at DILG Secretary John V. Cremulya. Marisol Abduraman, GMA News. Inamin ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na siya ang unang nagpaputok sa Senado. Isang arestado sa gitna ng gulo na ayon sa NBI ay kanilang volunteer at driver. May report si Marizu Mali. Bago malingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril, may narinig nang nagbabarena. Sa video ng GMA News mula sa opisina ng GSIS, makikita ang mga tauhan ng NBI. Sabi ng NBI, pagsiselyo ito sa pintuang lagusan sa Senado at GSIS office. Tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ito naman ang kuha ng GMA News mula sa Gate 1 ng GSIS kung saan mabilis na kumilos ang mga NBI agent. Iiwan niya, boss. Iiwan yung van. Hello. Sandali lang, ma'am. Sumisecure lang kami. Sumisecure lang. Nagkakaputukan. May sniper? Gumanti ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente pero hindi ito naging madali. Sa mahigit isang oras na tensyon, lahat ng NBI agents nasa GSIS compound lang. Matapos ang palitan ng putok, sinabi ng isang ahente na pinaputukan sila ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa panayam ng 24 oras kay Aplasca, inamin din niyang siya ang unang nag-warning shot. Umaga pa lang daw ay nakatanggap na sila ng mga ulat na may presensya ng mga armadong NBI agents sa palibot ng Senado. Una muna, verbal warning. So, sinalage po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba niyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Pagkatapos po namin mag-warning shot, i-expect po namin na ibaba po nila yung mga baril. But instead, gumanti po sila ng pagbabaril sa amin, kaya po napa-atras po kami ng kaunti. At doon na po, tuloy-tuloy na po yung exchange of gunfire. Batay sa dokumentong nakuha ng GMA News mula sa investigasyon, 32 bala ang pinaputok kagabi. 27 galing sa Senate Security, 5 mula sa NBI. Sa ngayon, natakpan na ang tinamaang salamin. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga ipinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ng gabi sa GSIS building. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa,
walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms ang mga tauhan ng NBI, agad daw silang nagbihis ng mga pangbakbakan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Hawak na ngayon ng pulisya nagpaputok umanong NBI volunteer. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? So kasama po siya nung mga NBI as a agents na driver nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po. Nakilala ang umano'y NBI volunteer na si alias Mel Oragon. Sumailalim na siya sa booking process. Inaalam pa ang resulta ng kanyang paraffin test. Nanindigan naman ang asawa ng naaresto na wala siyang kinalaman sa putukan. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo. Tulungan niyo po asawa ko. Huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Siya ay non-operational, kumbaga hindi siya part ng operatives ng NBI, but merely as a driver po. Hindi rin daw sa Senado na aresto ang volunteer. Nung inaresto siya ay nandun siya sa may GSIS side daw po siya at hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Tumangging magbigay ng pahayag ang naarestong volunteer. Mariz Umali, GMA News. Si Pangulong Marcos daw ang dapat sisihin sa kaguluhan sa Senado at sa bansa ayon kay Vice President Sara Duterte. Puna ng bise pagmamalabi sa kapangyarihan at pambabasto sa institusyon ng Senado ang nangyaring gulo kagabi. Ginagamit daw ng Marcos administration ang lahat ng resources ng gobyerno para sirain ang lahat ng hindi sumusuporta sa Pangulo. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Tugon naman ng palasyo, mas nakakahiya kung magkokomento pa sa mga pahayag ng bise na anyay wala namang basihan at sustansya. Ang kailangan daw ng bayan ay isang public servant, hindi yung ang alam lang ay gumawa ng intriga at fake news. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police ay kung scripted o diversionary tactic lang ang nangyaring barilan sa Senado. Kasunod yan ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado matapos ang gulo. Iniimbestigahan rin ng pulisya kung sino-sino ang mga gumamit ng baril. Nasa 10 individual ang hinihinalang sangkot na isasalang sa paraffin test. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, inatake ang Senado at hindi scripted ang nangyari. I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. You will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. There's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito, mga armadong... Posibleng sa Lunes, May 18 na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi ni Cayetano, isasalang sa plenaryo ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pagkatapos ilatag ang bagong committee assignments. Napagkasundoan din daw ng mayorya na walang magmomosyon para i-dismiss ang articles of impeachment. Nasa namang dadalo sa Lunes ang lahat ng 11 kongresistang magsisilbing impeachment prosecutors. Anila, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda, kabilang paghahati-hati kung kani-kanino mapupunta ang bawat article of impeachment. Nasa proseso na rin sila sa pagpili ng mga tutulong na private prosecutors.
Di na kailangang pumunta ng amusement park ng isang pamilya sa Davao del Norte dahil sa likod lang ng kanilang bakuran, meron ng roller coaster at water slide. Ang kanilang DIY rides, pusuan sa report ni Joseph Moro. Hindi ito amusement park o mamahaling resorts. Simpleng bakuran ito sa Kapalong, Davao del Norte. Gamit ang kahoy, kawayan, lubid at bakal, nakagawa ang isang pamilyang nakabase na sa Dubai ng kanilang DIY roller coaster at bamboo water slide. Laking 90s ang nanay na si Jerry at nasanay raw sa simpleng buhay probinsya. Hindi man ganon karangya, punong-puno naman daw ng outdoor adventures. Hindi biro ang paggawa ng DIY amusement rides. Todo safety checks ang pamilya, lalo na sa roller coaster na gumagamit ng ropes, cables at metal parts. Tumulong pa ang tiyuhin nilang dating seaman para tiyaking secure ang struktura ng rides. At mukhang sulit naman ang effort dahil mas excited pa raw ang mga bata sa improvised rides kaysa sa mamahaling laruan o play area sa Dubai. Gustong ituro ng mag-asawa sa kanilang mga anak ang pagiging grounded. Kaya kahit lumaki sa Dubai, sanay ang mga ito sa hand-me-downs, camping at simpleng provincial life tuwing uuwi sa Pilipinas. Joseph Morong, GMA News. At yan ang mga balitang dapat yung malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.